Mabuhay! Ako si Isa at kung naaalala mo, natapos na natin ang pag-aaral kung paano mag-interpret ng p-value. Pero teka, hindi sapat ang p-value lang. Nagbigay nga ang p-value ng ebidensya na statistically significant ang findings mo. Ibig sabihin, may epekto talaga. Pero ang tanong, practical ba ang resulta? Malaki ba talaga ang impact nito sa totoong buhay o napakaliit lang ng epekto? Kaya naman, alamin natin ngayon ang isa pang mahalagang konsepto ng research, ang effect size. Kaya ano pang hinihintay mo? Harap na, stats na. Ano nga ba ang effect size? Ang effect size ang sasagot sa tanong na paano or gaano kalaki ang epekto. Ang effect size ay isang quantitative measure ng magnitude o laki ng epekto ng isang phenomenon. Ito ay nagbibigay ng ideya kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo o kung gaano katindi ang relasyon sa pagitan ng dalawang variable. Paano mag-interpret ng effect size? Hindi tulad ng p-value na may simple at direktang 0.05 na cutoff, ang interpretasyon ng effect size ay mas nakadepende sa klase ng statistical test na ginamit mo, tulad ng Cohen's d or Pearson's r at iba pa. Gayunpaman, karaniwang ginagamit ang mga sumusunod na guidelines ni Jacob Cohen para sa maaaring uri ng effect size. Small for 0.20, medium for 0.50, at large naman for 0.80 pataas. Bakit nga ba mahalaga ang effect size sa isang psikolohista? Number 1, evidence-based practice. Sabi na natin na inaasahang gumamit ng evidence-based treatment ang mga psikolohista. Kung ang ibang bagong therapeutic approach ay may statistically significant na p-value na 0.05, pero small effect size na 0.20, maaaring magtanong ang clinician kung worth it ba ang effort at oras. Mas gusto nating gamitin ang mga treatment na may malaking effect size dahil mas malaki ang benepisyo na makukuha ng ating mga pasyente. Number 2, resource allocation at policy making. Halimbawa, kung magpapatupad ang gobyerno ng isang bagong programa sa mental health, hindi lang sila titingin sa p-value. Titingnan nila kung gaano kalaki ang pagbabago or effect size na naidudulot ng programa bago nila ito gastusan ng malaking budget. Ang p-value at effect size ay dapat magkasama para maging kumpleto ang iyong research. Ang p-value ay sumasagot sa nagkataon lang ba ang resulta or is it statistically significant? Ang effect size ay sumasagot sa gaano kalaki ang epekto. Is it practically significant? Tandaan ng bagong mantra. P-value na maliit, statistically significant. Effect size na malaki, practically significant. Ngayon, alam mo na ang kasunod na hakbang sa pag-interpret ng research. Lagi nating tatandaan na hahanapin at papatunayan natin ang katotohanan gamit ang datos. No hate and spread love and stay hydrated everyone. Ciao! Sa madaling salita, ang p-value ay hindi lamang numero.
Ito ay statistical tool na nagpapatunay kung ang isang study or research ay reliable at makabuluhan. Isa itong batayan para sa epektibong pag-alaga sa ating isipan. So, tandaan ng mantra, p-value na maliit, reject. P-value na malaki, fail to reject.